2:00 ng madaling araw, nag-take off tayo mula Cavite. More than an hour bago natin narating ang Navotas to meet the first batch ng tropa. Chill ride lang, malamig ang hangin at swabe ang kalsada maliban sa mga truck na nakasabay natin sa Road 10. After meeting the second batch ng tropa sa Bulacan, we ask for guidance and strength para sa biyahe na to. Since first-timers kaming lahat sa Bolinao, maraming stops, kain, stretch at syempre catch up sa buhay-buhay. Hi vlog! Pagdating sa Kamiling Tarlac, ramdam na namin ang pagod kaya nagstay muna kami sa park for an hour to recharge. So dito kami sa Kamiling Park, tapos na kami magpahinga. So pabiyahe na uli kami, dediretsohin na namin. Pero dahil mahaba at patag ang kalsada, sinubukan ko ang isang top speed experiment. Sabi ko, kailangan natin makita ang raw power ng NMAX TechMax, no downshift assist, purong piga lang. Mas mabilis kong na-reach ang 100 kph sa S mode, pero mas mataas ang dulo ng T mode. Take note lang din na walang downshift assist to. Wala rin akong naramdamang any vibration na parang nahihirapan ng makina. Sobrang solid nito sa patag. Kayo mga paps, ano ang top speed nyo sa motor nyo? Pa-comment naman sa baba kung ano ang top speed nyo at pa-share na rin ng mga tips. Quick check lang sa setup natin. Gamit natin ang 65 liters hard plastic top box na merong maximum capacity na 5 kilograms. Yung underseat natin, loaded na rin yan, kaya medyo mabigat ang karga natin. Remember mga paps na mas mabigat ang motor, mas malakas ang konsumo ng gasolina. Given na yan. Speaking of gasolina, Petron XCS lagi ang karga ko. Kayo ba? Bukod sa Big 3, anong recommended nyo na local gasoline brand na subok nyo na sa long ride? Tama-tama lang yung 3 days and 2 nights. Nakalayo. Ulit pa. Oo, sarap-sarap mag-rides eh. So, ang ganda naman ng daan. Solid naman. Kaso ang bagal nung nakakorse eh. Yes, yo. And finally, after hours sa kalsada, narating na rin namin ang Bolinao. Dito kami nagstay sa Sandquest Beach Resort sa Patar. It's been running for 2 years and owned by Phil American retirees. And if you're looking for an affordable accommodation dito sa Patar Beach, this resort is actually perfect for you. Accommodations are basic but clean and all are air-conditioned. Rates ranging from 7,500 per night for a huge room of 12 packs or it can be 2,000 to 3,500 for couples naman. For amenities, meron silang libreng wifi, malakas din ang signal ng Smart Globe, and malawak na parking at libre ang gamit ng mga cabanas. For cooking purposes naman, meron silang pantry and cooking area for an additional fee of 500 pesos. And if you're interested to reserve a room, kontakin nyo lang itong number na makikita nyo sa screen. I-tour ko lang kayo sa room namin. Yan, bali 3,000 pesos per night. Good for 5 packs na yan. Meron na yan dalawang aircon, merong double bed, tapos isang sofa bed. Double bed. So ito yung sofa bed natin. Sofa bed. Let's see. Separate ang banyo. May hot shower. Meron. Merong hot shower. May hot shower. Paglapag ng gamit, bili agad ng ingredients for dinner and breakfast. Then syempre, hindi mawawala ang pampatulog na alcohol. We just enjoyed the sunset and called it a day. Sobrang sulit ang pagod papuntang Bolinao. Welcome to Patar Beach. Akala ng marami, basta puting buhangin lang ang meron dito. Pero may secret itong Boracay of the North na dapat nyong malaman. Unlike the powdery sand ng Boracay, ang sand dito sa Patar is actually coralline sand. Gawa yan ng kalikasan mula sa dinurog na shells at corals over thousands of years. At ang pinakaastig na feature nito, hindi ito nag-absorb ng init. Kahit 12:00 na ng tanghali at tirik na tirik ang araw, hindi mapapaso ang paa nyo. Una sa listahan natin ang Enchanted Cave. Ilang minuto lang mula sa resort, nasa nature's paradise na tayo. Paalala lang, ihanda ang tuhod at magbaon ng tubig dahil siguradong mapapagod kayo sa akyat at baba rito. Ang budget, 250 pesos para sa entrance fee para malibot ang buong park. Plus 50 pesos naman kung gusto nyong lumubog sa napakalamig na tubig sa loob ng cave o sa open pool.
Bukas ang park mula 8 a.m. hanggang 5 p.m. ng hapon. A little trivia lang, ang buong area ay gawa sa higanteng fossilized coral reefs na galing pa sa ilalim ng dagat libu-libong taon na ang nakalipas. Hanggang 50 katao lamang ang pwedeng maligo sa cave for 30 minutes. Para naman sa mga hindi takot sa heights, mag-add lang ng 50 pesos para makaakyat sa 12-meter large concrete cross. Mula sa tuktok ng coral rock formation na ito, tanaw na tanaw ninyo ang buong ganda ng Patar Beach. Sulit ang bawat hakbang. Mula sa Enchanted Cave, lumarga na tayo sa second destination, ang Bolinao Falls. Halos 14 kilometers ang layo nito. Pero take note lang, hindi ito basta-basta kalsada. Off-road, maalikabok, at talagang ititest ang pasensya nyo. Dito natin nasubukan ng husto ang stock shock ni Techmax. So far, para sa isang touring scooter, bilib ako dahil kinaya niya ang bakbakan. Bago makarating ng falls, may 40 pesos na environmental fee kada tao. Pagdating naman sa mismong falls, 40 pesos din ang parking fee kada motor. Ihanda na ang mga legs at tuhod dahil mahaba-habang lakaran pababa at paakyat ang bubungad sa inyo. May 3 falls dito sa Bolinao, pero pinili namin ang Falls 3 dahil dito ang may pinakamalaking swimming area. Sa mga adrenaline junkies naman dyan, allowed ang cliff jump dito. Pero safety first, required ang life vest bago mag-swimming at tumalon. Speaking of rentals, 500 pesos ang cottage for the whole day, 50 pesos naman para sa life vest. May mga kainan din sa paligid, pero kung budget conscious ka, mas maigi na magbaon na lang ng sariling pagkain. Ang Bolinao Falls ay bahagi ng Balingasay River System, ang cleanest river sa buong Ilocos region. Pansin nyo ba ang kulay turquoise sa tubig? Yan ay dahil ang ilalim nito ay mayaman sa calcium carbonate mula sa mga limestone at coral stones ng Bolinao. Kapag tinamaan yan ng sikat ng araw, nagre-reflect ang blue-green na kulay na napakasarap sa mata. Open sila mula 7 a.m. hanggang 5 p.m. ng hapon. Kung gusto nyong ma-enjoy at masolo ang view, agahan nyo ang pagpunta mga paps. Matapos ang Bolinao Falls, diretso tayo sa Cape Bolinao Lighthouse at ang kalapit nitong rock formation. Alala lang, huwag niyong iwawala ang inyong environmental fee receipt mula sa falls. Iyan ang magiging pass nyo para makapasok dito ng libre. Tandaan na hanggang 5 p.m. lang ang operating hours. Kahit muntik na kaming abutan ng closing, sulit pa rin dahil sa ganda ng view. Ito ang second tallest lighthouse sa bansa. May taas na 101 feet at nakatayo sa isang dambuhalang coral reef. Itinayo pa noong 1905, mahigit isang siglo na itong gabay sa mga barko sa Lingayen Cove. Mula rito, kitang-kita ang ganda at lawak ng West Philippine Sea. Isang historical spot na hindi mo dapat yan ma-miss. Ilang minuto lang mula sa lighthouse, mararating ninyo ang Bolinao Rock Formation. Ang mga formations na ito ay mga fossilized corals na dating nasa ilalim ng dagat. Dahil sa paggalaw ng tectonic plates, libong-libong taon na ang nakalipas. Naitulak ang mga ancient reef na ito ay taas. Isipin nyo ang tinatapakan natin ngayon, dating tahanan niya ng mga isda. Wala nang tatalo sa sunset view dito. Habang umahampas ang alon sa West Philippine Sea sa mga ancient rocks, mararamdaman mo talaga ang lupit ng nature. Perfect spot para mag-relax at magmuni-muni pagkatapos ng ride. Solid na pagtatapos para sa ating Bolinao adventure. Epic views at peace of mind, ito ang dahilan kung bakit tayo bumabiyahe, di ba? Matapos ang mahabang ikot at adventure sa Bolinao, hindi pwedeng hindi tayo dadaan dito. Welcome to Minor Basilica of Our Lady of Rosary of Manaoag. Para sa ating mga riders, ito ang final stop na hindi natin kinakalimutan. Alam nyo ba mga paps na ang Manaoag ay galing sa salitang tawag or tawag? Ayon sa kwento noong 1610, isang magsasaka ang nakarinig ng tawag ng mahal na birhen sa mismong lugar na ito. Mula noon, naging sentro na ito ng debosyon at milagro para sa ating mga Pilipino. Dito tayo lumalapit para magpasalamat sa safe na biyahe at para humingi ng gabay para sa mga susunod pa nating rides. Ang Manaoag Church ay isa sa mga dinadayo para sa vehicle blessings. Faith and adventure mga paps, laging magkasama yan. Ang ganda ng mga tanawin ay bonus na lang. Pero ang makauwi tayo ng ligtas sa ating mga pamilya, yun ang tunay na milagro.
Pauwi na kami nang abutan kami ng masamang panahon. And unfortunately, wala akong dalang kapote. Pero tuloy lang ang biyahe. Di naman ganun kalamig kaya bearable ang ulan. Charge it to experience na lang kumbaga. Ang total distance ng biyahe natin para sa Bolinao trip na to ay 744.2 kilometers. At ito naman ang fuel consumption para sa trip na to. Bago natin tuluyan tapusin ang Bolinao episode na to, gusto ko lang magpasalamat sa inyo sa bawat sub, bawat views at bawat comment. Kayo ang dahilan kung bakit tuloy-tuloy ang pag-vlog natin. Shoutout pala kay Zyrus Ethan Loriano at Zyril Elwin Loriano. Shoutout din sa mga friends natin sa office, kina Mitch, Sarah, and the whole team ng CS2 Service Desk. Salamat sa inyong suporta guys. Kasama natin sa ride na to sina paring Jeff, Ryan, Edwin at ang birthday boy natin na si Ron. Comment lang kayo sa baba kung gusto nyo ng shoutout and I'll make sure to mention you in our next video. Salamat sa pagsama sa akin sa biyahe na to. Kung nagustuhan nyo ang ride na to, huwag kalimutang i-hit ang like and subscribe button. It's nice to be back. Comment nyo na rin kung saan nyo gustong makita ang susunod na ratsyada ni TechMax. Hanggang dito na lang muna. Ride safe and stay pogi everyday. Cheers!